Sinibak sa pwesto ang 3 tauhan ng Office of Transport Security sa NAIA matapos masangkot sa umano'y insidente ng tanim bala. Ang biktima, isang 69-year-old na babaeng pasahero na bibiyaheng patungong Vietnam. Ipinagutos naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pag-review sa security protocols sa airport nang hindi na maulit ang ganitong insidente. May balitang A to Z si Ace Cruz. Bala? Videoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Wala naman. Cellphone video yan ng mag-inang palipad ng Vietnam mula sa NAIA Terminal 3 noong March 6. Sa post ng 69-year-old na biyaherong si Ruth Adel, malapit na silang mag-board ng eroplano nang lapitan sila ng ilang tauhan ng Office of Transportation Security o OTS. May anting-anting na baso ng bala umano sa kanyang bag na nakita sa x-ray machine. Nagtaka ang pasahero lalo't nakadaan na sila ng security screening. Dahilan para muntik nang hindi makalis ng bansa ang mag-ina. Sobra yung abala. Sobra yung apalang ginawa nyo. Dahil sa insidente, sinibak na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang 3 OTS personnel. No, and the appropriate investigations will be conducted and the proper administrative charges will be filed after the investigation has been conducted. Inatasan ni Dizon ng Airport Authority at OTS na reviewin ang kanilang security protocols. Dekada na lumipas mula ng malingaw-ngaw ang isyu ng tanim bala sa iba't ibang paliparan sa ating bansa. Ito yung paglalagay ng bala sa bag o mga bagahe ng sinumang pasahero mula sa iba't ibang security personnel kung saan doon sila sisitahin at doon na magsisimula ang pangingikil. Ayon sa OTS, bagamat ongoing pang investigasyon, malinaw na may lapses sa operasyon na naturang mga tauhan. Ang sinasabi po ng ating mga personnel ay nagmamadaling kunin ng pasahero yung bagahe nila. So kahit nung may na-detect sila na mukhang basyo o bala dun sa x-ray, nung tiningnan nila ay nakuha na nung pasahero, ay supposedly ang SOP ay doon mismo yung physical check. So may pagkukulang rin po talaga ang ating mga tao. Dahil hinabol pa po nila doon sa boarding gate at hindi po nila sigurado kung sino po yung pasahero at anong bagahe ang involved. Personal na humingi ng paumanhin si Dizon sa pasahero na magkausap sila sa telepono. Kami po ay nag-apologize pero kami po ay nagsasabi sa inyo na from now on, hindi ho talaga namin papayagan na may mangyaring ganito. Binalaan naman ni Dizon ang lahat ng mga kawani ng maging profesional sa trabaho para hindi matulad sa mga sinibak ng mga tauhan na posibleng maharap sa kasong administratibo. Maglalagay na rin ng hotline para mabilis na makapagsumbong ang mga biyahero ukol sa anumang insidente. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.